Kamusta na po kayo muli mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay? Pinakahangad po namin kayo kasama ng inyong buong sambahayan ay nasa isang maayos na kalagayan. Ako po si kapatid na Jerry Lapira na muli po nag-aanyaya sa inyo. Samahan niyo kami sa may kalahating oras ng palatuntunang ito ang In Search of Truth. Pinakahangad din po namin na ang ganitong programa ng Iglesia ni Cristo ay makatulong sa inyong ginagawang mga pagsusuri upang katulad po ng napakaraming mga tao na nagbigay ng kanilang panahon para suriin, pakinggan ang mga aral ng Iglesia ni Cristo, ay nakarating sila sa pagkaalam ng katotohanan. Kaya nagawa nilang iwanan yung dati nilang reliyon at nakapagpasya po sila na umanib sa Iglesia ni Cristo. Ang isa po sa halimbawa nito ay si kapatid na Florinda Alzona na amin pong nakapanayam mula po siya dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Silang, sa Distrito Eklesyastiko ng Cavite South. Pakinggan at panoorin po natin ang aming isinagawang interview. Magandang araw po. Ako po si kapatid na Florinda Alzona mula sa lokal ng Silang, distrito ng Cavite South, isang diakonesa at may katungkulan rin sa pananalapi. Ang asawa ko po ay si kapatid na Raymond Alzona, isa rin pong diakono. Nagkaroon po kami ng isang anak na babae, si Isabella Grace Alzona, 20 years old. Nakatapos po ako ng Bachelor of Science in Information Technology and sa kasalukuyan po, ako po ay connected sa isang publishing company bilang project coordinator. Bago po ako naging Iglesia ni Cristo, ako po ay kaanib sa Romano Katoliko. Nung ako po ay miyembro ng Katoliko, ako po ay aktibo at miyembro ng kanilang choir. And also, I was a member of the Junior Catholic Women's League. Ngayon, tuwing may mga aktibidad, lagi po talaga akong nasa simbahan. May naging katipan ako nung nag-aral po ulit ako sa kolehiyo. Yung pong mga kamag-anak niya po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo, pero siya po, yung naging katipan ko, hindi pa po siya Iglesia. Katoliko rin po. Kinasal na po kami. Yun po yung time na nung nasa kanila po kami, syempre sa kanila po kami nagstay, dahil nga po mga iglesia po yung kamag-anak niya, ang pinupunta po doon ng mga manggagawa para doktrinahan, hindi po kami, yung pong kasambahay nila. Actually, yung kasambahay nila. Kami po, hindi pa po kami interesado talaga kaming dalawa. Nung umpisa na pong doktrinahan, nung kasambahay nila, sabi nung manggagawa, ba't hindi kayo sumama? Pakinggan nyo lang. Makikinig lang naman kayo. Hindi naman porke nakinig kayo, Iglesia ni Cristo na kayo agad. Nung una po, yun po, sa madaling salita, nakinig rin kami. Pero hindi pa po kami kumbinsido. Nung sumunod na punta po, naglabas na po ako ng Bible ko. Actually, it was King James Version po, yung Bible na nilabas ko habang nagdodoktrina yung manggagawa. Tinitingnan ko sa Bible ko yung verse na sinasabi niya. Doon po nakikita ko, totoo nga, ba't hindi namin to sinusunod nung Katoliko ako? Ba't hindi pinapaliwanag nung pare? Hindi pa ako agad na convinced. Actually, sumisimba pa rin po ako sa Katoliko pag umuwi ako sa amin. Sumasama pa rin po ako sa choir. Hanggang sa tinanong ko po yung pare. May tinanong ako na, bakit po tayo kumakain ng dugo? Bakit po tayo sumasamba sa image? Sabi niya sa akin, huwag mo nang pakialaman yan. Ganun lang po ang sabi ng pare. Huwag mo nang pakialaman yan. Ang mahalaga, sumisimba ka, ganan. Nasama ka sa choir, gumagawa ka ng mabuti. Nung sinagot po ako ng pare na hayaan mo na yan, wag mo nang pakailaman yan. Siyempre po,
bakit ganon? Ayaw mo ipaliwanag sa akin yung totoo. Naguguluhan na po ako. Hindi po ako masaya sa sarili ko. Nanalangin ako sa Panginoong Diyos. Tulungan niyo po ako. Ituro niyo po sa akin kung ano ang tamang relihiyon. Sa madaling salita, tinuloy ko po yung pakikinig ko sa doktrina ng Iglesia ni Cristo. Napatunayan ko po sa panahon ng aking pagsusuri sa mga aral ng Iglesia ni Cristo na yun po ang tunay na relihiyon. Napatunayan ko na mali po ang sinusunod ng mga Katoliko talaga. Tulad nga po nung tinanong ko sa pare na bakit tayo kumakain ng dinuguan? Hindi niya masagot. Pero sa doktrina nasagot yun. Nasa Biblia nakasulat po. Sa makatuwid po, napatunayan ko na ang tunay na relihiyon o ang dapat na sinusunod natin ay ang mga aral na nakasulat sa Biblia. Kaya nung dumating na po ang panahon na ako ay bapautismuhan, I realized na ito na po ang sagot sa panalangin ko noon na ituro sa akin ang tamang relihiyon, ang tamang daan kung saan ako dapat pumunta. Kasi hiniling ko talaga sa Ama yun, ituro sa akin. Kaya, yun nga po, walang tigil yung luha ko nung binautismuhan ako. Nabautismuhan po ako noong September 28, 2002 sa New Era po, Dasmariñas. Kasabay ko na rin pong nabautismuhan noon ng aking asawa. Kung nung Katoliko po ako, active ako sa church, ngayon po, mas hinigitan ko pa. Katunayan po, ako po ngayon ay isang diakonesa. Ganun din po, may katungkulan din po sa finance. Dahil nga po ito ang tunay na relihiyon, mas dapat akong maglingkod sa Panginoong Diyos. Dahil, katulad ng sinasabi po sa awit, nasa katungkulin ko po ang aking kaligtasan. Ang pangako ko po sa Panginoong Diyos, patuloy ko pong pagtatalagahan ang aking tungkulin. At hindi po ako magtataksil sa Iglesia ni Cristo. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming isinagawang interview kay kapatid na Florinda Alzona. Siya po ay mula dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Silang, sa Distrito Eklesyastiko ng Cavite South. At sa aming pong pagbabalik, isasagawa na po natin ang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik po ang programang ito. Magpapakilala lamang po ang aming himpilan. Ito ang INC Radio. DZEM 954, ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia ni Cristo, sumasahimpapawid mula sa Quezon City. Nagbabalik po ang programang ito, ang In Search of Truth, at sa pagkakataong ito ay ipinaabot na po namin ang aming pagbati sa lahat ng aming mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na nasa iba't ibang panig ng mundo, pati na po yung mga nasa proseso ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Partikular po na binabati namin ang sambahayan ni kapatid na Florinda Alzona na kanina po ay ating na-interview. Si kapatid na Florinda po ay isang masiglang may tungkulin, isang masiglang diakonesa diyan sa lokal ng Silang sa Distrito Eklesyastiko ng Cavite South. Bago po siya naging kaanib sa Iglesia ni Cristo, gaya ng kanyang sinabi kanina, siya po ay dating kaanib sa Iglesia Katolika at masiglang kaanib siya diyan. Katunayan, siya po ay naging choir member at sa lahat ng iba't iba na mga gawain sa Iglesia Katolika ay buong kasiglahan na nilalahukan niya noon. Subalit, dumating po ang pagkakataon na siya mismo sa kanyang sarili ay marami ng katanungan. Kaya nanalangin siya sa ating Panginoong Diyos at hiniling niya na ipakilala sa kanya kung alin ang tunay na reliyon na doon niya maisasagawa ang tunay na pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Dumating po ang pagkakataon na si kapatid na Florinda ay nakapakinig sa mga pangangaral ng Iglesia ni Cristo. Naunawaan niya
At ito ang sinabi kanina ni kapatid na Florinda, na ang tunay na reliyon niya ay dapat na mga kalooban ng Diyos ang nasusunod. At para matiyak na kalooban ng Diyos ang nasusunod, dapat lahat ng mga aral na sinusunod doon sa reliyon na yun ay pawang mga katotohanang nakasulat dito po sa banal na kasulatan o sa Biblia. Sa pagkatandaan natin, sa marami na po nating ginawang mga pagtalakay, nandito po sa banal na kasulatan ang mga katotohanan o ang mga salita ng ating Panginoong Diyos. Nandito po ang mga kalooban ng Diyos na dapat na malaman at sundin ng tao para maisagawa niya ang tunay na pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Ito nga po ang dahilan kung bakit nakapagpasya si kapatid na Florinda na iwanan yung kanyang pagiging Katoliko at nagpasya siya na umanib sa Iglesia ni Cristo. Marahil po, mga mahal po naming mga taga-subaybay, ay napapansin ninyo na sa ating panahon, napakarami pong mga reliyon na nagpapakilalang di umano sila ay Kristiyano. At sa pagdami ng reliyon na yan, pagdagsa o pagdami rin po ng iba't ibang mga tagapangaral. Subalit, ang napakahalaga pong katanungan na ihahanap po natin ng kasagutan mula rin sa banal na kasulatan, bakit po kaya may mga tao na hindi nila matanggap ang mga katotohanan na nakasulat dito sa banal na kasulatan? Meron pong itinuro ang mga apostol. Pakinggan ninyo at ganito ang mababasa natin na pahayag ni Apostol Pablo sa kanyang ikalawang sulat sa mga Kristiyanong taga-Korinto, sa 4, ang talata po ay 4, pakinggan natin ito. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo, na siyang larawan ng Diyos. Ito po pala ang dahilan kung bakit may mga tao na hindi nila matanggap ang mga katotohanan na nakasulat po dito sa banal na kasulatan. Ayon po kay Apostol Pablo, ay meron anyang bumulag sa kanilang mga pag-iisip. Sino po itong bumulag sa kanilang mga pag-iisip? Walang iba kundi si Satanas o ang Diablo. Gaano po kasama kapag ka ang tao ay nabulag ang kanyang pag-iisip ng Diablo? Ang sabi rin po ni Apostol Pablo, upang sa kanila anya'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo. Kaya, hindi po talaga mauunawaan ng mga taong binulag ni Satanas ang mga katotohanan na nakasulat po dito sa banal na kasulatan. Pero maaari pong sabihin nga nung iba, hindi nga po ba sa ating panahon ay napakaraming mga tagapangaral? Ayon sa pagpapakilala po ng banal na kasulatan, anong uri pong mga tagapangaral meron sa ating panahon? Na ito nga po ang dahilan kung bakit ang mga tao ay nabulag at hindi nila makita ang kaliwanagan ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Pakinggan ninyo, dito naman po sa Mateo, sa 15, ang talata po ay 14. Ito naman po ay pagtuturo ng ating Panginoong Sukristo, pakinggan ninyo. Pabayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Ang uri po ng mga tagapangaral, ayon sa ating Panginoong Sukristo, na umaakay anya doon sa mga binulag ng Diablo, bulag din. Pagka po sinabing bulag, ang katumbas po nito, hindi rin nila nakita yung mga katotohanan na nakasulat dito sa banal na kasulatan. Gaano po kasama kapag kayong umaakay, yung nagtuturo sa isang tao ay kapwa din bulag. Ayon po sa ating Panginoong Sukristo, kung ang bulag-an niya ay umakay sa bulag, kapwa sila mga huhulog sa hukay. Ano po ang katumbas nito? Pareho po silang mapapahamak pagdating po ng araw ng paghuhukom. Kaya mga mahal po naming mga taga-subaybay, napakahalaga po na matiyak natin na ang umaakay o
ang nagtuturo sa atin ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Hindi po bulag o mga tao po na tunay na nakaaalam ng mga katotohanang nakasulat dito sa banal na kasulatan, o ang katumbas din po nasa kanila yung kaliwanagan. Kaya nga po para ang tao ay maalis doon sa kalagayang bulag o nasa kadiliman, sino po ang dapat napakinggan ng tao? Pakinggan ninyo at ganito ang mababasa natin na nakasulat dito po sa Aklat ng Mga Gawa, sa 13, ang talata po ay 47, pakinggan natin ito. Sapagkat ganito ang ipinag-utos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw ng mga hintil, upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Sino po yung tinutukoy dito ng banal na kasulatan? Walang iba kundi si Apostol Pablo. Tandaan natin, si Apostol Pablo ay inilagay na ilaw sa mga hintil. Tandaan natin, ang ilaw po ang magdadala sa taong nasa kadiliman patungo po sa liwanag. Ano nga po ba ang karapatang ipinagkaloob ng Diyos kay Apostol Pablo? Kaya nagawa niya na yung mga hintil na nasa kadiliman, nagsilbi siyang ilaw. Nadala niya yung mga tao patungo sa kaliwanagan. Pakinggan ninyo dito po sa Aklat pa rin ng Mga Gawa, sa 26, 17 hanggang 18, ay ganito ang patuloy na pagtuturo sa atin. Naililigtas kita sa bayan at sa mga hintil, na sa kanila'y sinusugo kita, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman, at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Ang karapatan po na ipinagkaloob ng Diyos kay Apostol Pablo, kaya nagsilbi siyang ilaw sa mga hintil, siya po ay isinugo ng ating Panginoong Diyos. At dahil po si Apostol Pablo ay isinugo ng ating Panginoong Diyos, nagawa po niya na idilat ang mga mata ng mga taong nasa kadiliman at ibalikan niya ang mga taong ito mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Gaano po kahalaga na ang tao maalis dun sa kadiliman at madala sa kaliwanagan upang sila anya'y magsitanggap ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan at mapabilang na sila sa mga taong magmamana ng mga ipinangako ng ating Panginoong Diyos. Tandaan po natin ito, mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay. Alinmang iglesia na walang tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos, tiyak po, hindi nila madadala ang tao patungo sa kaliwanagan. Namamalagi po yung mga tao sa reliyon na yun na walang tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos sa kadiliman. Bakit? Sapagkat tanging ang sugo lamang ng ating Panginoong Diyos ang kakasangkapanin ng ating Panginoong Diyos para ang tao na nasa kadiliman ay maalis sa kalagayang nadidimlan o bulag at madala sa kaliwanagan o sa pagtatamo po ng kaligtasan. Kaya nga po, nang mangaral at magturo ang mga tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos, katulad nga po ni Apostol Pablo. Ano nga po ba ang katotohanan ng kanyang itinuro, ipinangaral sa mga tao na plano, kaparaanan ng ating Panginoong Diyos para ang tao ay magtamo ng kaligtasan? Pakinggan po ninyo ang nakasulat dito po sa Efeso, sa 1:7, at patuloy pa ay ganito ang maliwanag na pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa para maunawaan ang kanyang lihim na plano na nais niyang matupad sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng itinakdang panahon. At ang plano niya ay pag-isahin ang lahat ng nasa langit at nasa lupa.
at ipasailalim sa kapangyarihan ni Kristo. Ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa plano niya at kalooban. Kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig nyo ang katotohanan, ang magandang balita kung paano kayo maliligtas. Sa pagsampalatayan nyo sa Kanya, ibinigay niya ang banal na Espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda na pag-aari niya na kayo. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Ito po ang katotohanan na itinuro ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa para maunawaan ang kanyang lihim na plano. Alin po kaya itong planong ito ng ating Panginoong Diyos? Ayon na rin po kay Apostol Pablo, ang pag-isahin niya ang lahat at ipasailalim sa kapangyarihan ni Kristo. Tandaan natin, ito po ang plano ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, ano po ang kapalaran na makakamtan ng mga taon na napabilang doon sa mga pinapag-isa na sa ating Panginoong Hesukristo? Ayon na rin po sa talata ng Biblia, sila anya ay mga taong napabilang na sa ating Panginoong Hesukristo at nakatitiyak ng kaligtasan. Pero ang tanong, kaya po ba sila napabilang sa ating Panginoong Hesukristo? Dahil sa nagpahayag lamang sila ng pananampalataya, o sinabi lamang po ba nila na tinanggap nila at sinampalatayanan ng ating Panginoong Hesukristo? Hindi po. Kundi ang sabi po ng banal na kasulatan, sa pamamagitan anya ng dugo ni Kristo, tinubos tayo nang ibig sabihin nito ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Kung gayon, mga kaibigan, ang mga napabilang po sa ating Panginoong Hesukristo at mga taong tiyak ang kanilang kaligtasan, sila po ay tinubos ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo. Siguro sasabihin ninyo, alam na po namin yan. Kaya nga po namatay ang ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ay para bayaran ng kasalanan ng lahat ng mga tao. Mga mahal po naming mga taga-subaybay, pagka po ang Biblia ang ating sinangguni, sino nga lamang po ba ang pinatutunayan ng banal na kasulatan ng mga taong nakinabang sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo? Mga taong tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan po ninyo at ganito ang mababasa natin dito po sa Aklat ng Mga Gawa 20:28. Salin po ito ni Ginoong George M. Lamsa. Sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino, pakinggan natin ito. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Batay po sa mga katotohanang nakasulat sa banal na kasulatan, ang iglesia ni Kristo po ang tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, isang katotohanan po na nakasulat sa banal na kasulatan, itinuro ng mga apostol na tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos na ang tao para maligtas, dapat kabilang o kaanib sila sa tunay na iglesia ni Kristo. Bakit po? Sapagkat ang mga taong napabilang sa tunay na iglesia ni Kristo, sila po ang natubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Nang katumbas po, napatawad sila sa kanilang mga kasalanan, hindi na sila kabilang sa mga hahatulan pa pagdating po ng araw ng paghuhukom. Kaya nga po, alinmang iglesia na nagpapakilalang sila raw ay sa ating Panginoong Hesukristo. Subalit, ang kanilang itinuturo naman ay kaibayo sa mga katotohanang nakasulat dito sa banal na kasulatan, natitiyak po natin na ang mga tagapangaral na yan, sila po yung sinasabi kanina
ng ating Panginoong Sukristo na umaakay-an niya sa mga tao, pero bulag din ang mga tunay na tagapangaral, ang mga tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos. Katulad nga po ni Apostol Pablo, sila po ang makapagtuturo ng mga katotohanan na nakasulat dito sa banal na kasulatan na magsisilbing pinakaliwanag na gagabay sa tao para matahak nila yung tamang landasin. Kaya natitiyak po namin na ang Iglesia ni Cristo na ngayon ay aming kinabibilangan, tunay na sugo ng Diyos ang nagturot ng aral dito. Sapagkat yung mga katotohanan na itinuro po ng mga naunang tunay na sugo ng Diyos, ito rin po ang kanyang itinuro sa mga tao na kanyang pinangaralan. Ang sinasampalatayanan po naming sugo ng Diyos sa mga huling araw na ito ay walang iba kundi ang kapatid na Felix Y. Manalo. Inakit, tinuruan niyang mga tao na sundin ang kalooban ng Diyos. Dapat pumasok o maging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ito po ang lubos na naunawaan ni kapatid na Florinda. Kaya doon sa panalangin niya sa ating Panginoong Diyos na ipakilala sa Kanya kung alin ang tunay na reliyon, ang Iglesia ni Cristo po ang naging kasagutan ng ating Panginoong Diyos sa Kanyang panalangin. Kung inyong napansin, mga mahal po naming mga taga-subaybay, ang mahalaga po ay hangarin natin sa ating puso, hilingin natin sa Diyos na ipakilala sa atin kung paano natin siya dapat na paglingkuran. At hanapin po natin, suriin natin kung nasaan yung tunay na reliyon na yon. At sa inyong mga pagsusuri, inaanyayahan po namin kayo na isama po ninyo ang Iglesia ni Cristo na ngayon ay naglilingkod sa inyo. At tinitiyak po namin sa inyo, katulad ni kapatid na Florinda, kung susuriin nyo lamang po ang mga aral na sinusunod dito sa Iglesia ni Cristo, kayo man po makapagpapasya na rin na umanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya nga po si kapatid na Florinda ay meron din pong paanyaya sa mga nakikinig at sumusubaybay ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Pakinggan at panoorin po natin ito. Sa mga hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Cristo, inaanyayahan po namin kayo na makinig at magsuri. At kung paano po namin na naunawaan ang mga aral, sana po kayo rin. Maraming salamat po. Nawa po ay nakatutulong ang ginagawa naming mga paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri. At loobin nawa ng ating Panginoong Diyos na katulad po ng napakaraming mga taong nakinig at nagsuri sa Iglesia ni Cristo, kayo man po makapagpasya na rin na umanib sa Iglesia ni Cristo. Bago po tayong magtapos, inaanyayahan namin kayo sa isang panalangin. Panginoon na aming Diyos, salamat po ng napakarami sa napakagandang pagkakataong muling ipinagkaloob mo sa amin. Sa pamamagitan ng programang ito ay maipaliwanag at maiparinig namin sa maraming mga tao kung ano po ang iyong mga kalooban. Mga kalooban at katotohanan mo pong magsisilbing ilaw, gagabay sa bawat isa sa amin para makapagpasya kami ng tama kung paano namin dapat isagawa ang pagsamba at paglilingkod sa iyo na maghahatid sa amin sa pagtatamo ng pangako mo pong kaligtasan. Kaawaan mo po ang mga nakikinig ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Nawa po ang mga katotohanan ito'y maging daan na para sila man makapagpasya na rin na umanib po sa Iglesia ni Cristo. Panginoong Sukristo, lumalapit din po kami sa iyo. Kaawaan mo kami patuloy na ipamagitan sa Ama. Ama, higit po sa amin, pagpalain mong kapatid na Eduardo Manalo. Kasama na po ang mga pangunahing katulong nila sa pangunguna sa kabuuan ng iyong Iglesia. Ang lahat inihiling na po namin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.